Good morning, lifestylers. Good morning to all elite leaders and to all the global marketing directors around the world. I'm Vegas Con Platoon. I'm your host for today of Mindset Skill Workshops Lifestylers North America. Welcome to our home meeting. Welcome to our meeting. Hope all is well to you guys and excited to all in this meeting. I would like to introduce to you our own speaker today. He is a former traditional business owner, graduate in accounting, built the business and lifestyles in 2013, and also been promoted as Global Marketing Director in 2022, awarded in perseverance and consistency in lifestyles. Please help me welcome the passionate leader and the dynamic leader, very humble, GMD Edwin Toboso. Yes, good morning, good morning. Yes, thank you, Peg. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, North America and all distributors around the world. And syempre, lahat ng distributors here in the Philippines. Good morning. Yes, I'm so excited. Maganda yung pag-uusapan natin, no? So as much as I want to speak in English, I'm just thinking about the distributors here in the Philippines. So, tag-list na lang tayo. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin pare-pareho, ha? Okay na tayo dyan. Oo, karamihan naman sa mga distributors na na nakasama natin ngayon, even nasa abroad, marunong naman mag-Tagalog. So, yan. So, tag-list tayo. Okay lang ba yan? Okay lang ba? Thumbs up, thumbs up. Kung okay kayo dyan. Okay, so... okay, so ano lang tayo ngayon? Mabilis lang tayo. Maganda yung pag-uusapan actually natin. 'Di ba? So, excited ako nung nasabihan ako na I will be conducting this workshop, no? For North America. So excited ako, no? Excited ako na to share whatever knowledge, ano yung experience ko in doing this business, 'di ba? Probably it can inspire, makakapagbigay ng lakas ng loob doon sa ibang mga distributors. So excited ako para doon. So pinag-isipan naming mabuti, pinag-aralan naming pinag-isipan, pinaghandaan namin syempre kayo to, 'di ba? Pinaghandaan nating mabuti yung topic natin ngayon. At alam ko na magugustuhan ninyo kasi ako gustong-gusto ko yung topic na to, 'di ba? So ayan, so good morning sa lahat ng mga distributors. Okay, so ayan, yung mga downlines ko dito sa Philippines, good morning sa inyong lahat. Thank you, Miss Fe, the soon-to-be National Marketing Director. Yan, di ba? Nung sinabihan ko siya na sa'yo mag-host, na-excite sa bigla. Na-excite sa bigla, no? So, grabe yung passion na ni Miss Fe sa paggawa ng business. Alam ko na ano yan. Mag-GMD talaga yan si Miss Fe. Di ba? At ano yan, looking forward na magkita na kami dito sa Pilipinas at makapagkape naman kami. Excited, no? Okay, so ayan, chat lang dyan kung excited kayo sa topic natin ngayon. Okay, alam niyo ba kung ano yung pag-uusapan natin? Ayan, ano ba yung topic natin ngayon? Yes, okay. So, mag-share screen lang ako. Ayan. Okay. Saan na ba yung topic ko? Ay, wait lang. wait lang. Okay. Grabe, no? Bigla akong na-excite. At syempre, dahil excited ako, ayan, hanapin ko lang, wait lang saglit. Yun. Okay.
Yes, good morning sa inyong lahat. Ayan. Okay ha. Napin ko lang saglit yung yung slides natin kasi alam ko na para makapag-share screen tayo. Ayan. Okay, ayan na. Eto na. This is it. Okay. Excited na kayo, no? Ako kasi excited talaga ako. So, this is our topic for yan. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yung topic natin na yan? Freedom, di ba? Kasi June 12, di ba? Dito sa Pilipinas. Di ba? Pinaglalaban natin kalayaan, freedom. Di ba? At syempre sa US, di ba? Ano ba ang Kailan ba ang yung Independence Day ng US? July 4. July 4, tama ba ako? Tama, no? Yes. July 4. Ayan. So, yan ang pag-uusapan natin. Freedom. Alam nyo, ang dami-daming So, ang dami-daming tao. A lot of people, is fighting for freedom. Minsan yung pa nila, di ba? Buhay nila, yung nila, willing to sacrifice para magkaroon ng freedom. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin. Hindi lang financial freedom, hindi lang time freedom, kundi ang tawag natin doon ay total freedom. Okay? So, saan pa yon? Siyempre, yan, escape the rat race. Okay, so bakit yung escape the rat race? Kasi short story lang, I've been into employment for 16 years. So nag-employed ako for 16 years at alam ko yung buhay nung, 'di ba? Yung yung the cycle of working 8 hours, 'di ba? Magko-commute ako for about 1/2 hour going to work, tapos another 1.5 or to 2 hours pauwi ng bahay, 'di ba? So and it's a routine for me. Every day, 'di ba? From Monday to Saturday, 'di ba? Kasi may work ako ng Saturday at that time. At pag may mga mga inventories kami, even holidays and Sundays, I am required to work. So, yun yung buhay ko for about 16 years. No? So, ganun din alam ko for sure. Ganun din yung mga nagwo-work. Alam ko na ganun din yung buhay nila. Maaaring nakaka-relate tayo sa isa't isa pagdating doon sa, 'di ba, yung routine of working. Actually, 'di ba? Sa sa Amerika, no? Sa ibang yung mga OFW, actually, this workshop ay dinesign, pinag-isipan, ginawa, 'di ba? Pinaghandaan for our OFWs, yung mga natin, 'di ba? Yung mga kababayan natin ng mga na mga bagong bayani na nandyan sa abroad. So ayan. Kasi alam, 'di ba, may mga naging kaibigan. Actually nagtanong-tanong ako. Yan sina GMD Lab, tinanong ko yan sila. Si Fe, even Fe, tinanong ko ano ba yung buhay ng nasa abroad, 'di ba? So, yun yung topic natin ngayon. Ayan, so ready na kayo? Ready na ba kayo dyan sa pag-uusapan natin? Kasi ako, ready na ako. Okay, so ito yung una nating tanong. First question. Di ba? Lalagay na rin natin yung sagot. Okay. Wait. Ito yung first question natin. Okay. Ayan. Ito. Sabi dito. Ayan. Di ba? Ayan. Sabi dyan. Bakit nag-abroad ang mga Pilipino? Bakit nga ba? 'Di ba? Bakit nga ba instead na 'di ba, yung kumpanya ang pinapadala natin sa iba't ibang bansa, ang ine-export natin ay manpower. At gustong-gusto ng mga Pilipino. Sabi nga
kahit sa ang sulok ng mundo, merong OFW. Totoo naman yon, di ba? Totoo naman yon. Kahit sa ang sulok ng mundo, may OFW. Bakit? Ano ba yung gusto? Di ba? Siyempre, the number one reason ay ito. Ewan ko kung ito ha. Ikaw kung OFW ka, i-message mo dyan. Ikaw, ano yung reason mo? Number one is the economic opportunities. Sabi dyan, many Filipinos go abroad in search of better job opportunities and higher salaries na makakapag-provide for their families. At siyempre, gaganda yung kanilang standard of living. Kasi ang tingin, di ba, ang minsan, ang naging, naging isip, naging mindset na ng mga Pilipino, especially, di ba, yung mga nag-iempleyado, na pag nag-abroad ako, mas maganda yung trabaho ko doon. Mas maganda. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Pero, yung nga, mas malaki yung sahod. Mas malaki yung sweldo. 'Di ba? Yun yung mga yun yung mga dahilan. Pero hindi ko naman naiintindihan yung doon muna tayo sa mas maganda yung trabaho. Marami kasi akong alam na professionals dito sa Pilipinas, 'di ba? Dito, babanggit lang ako pero hindi ko it's not my intention na ibaba yung kanilang no, lang to. It's just an example. May mga kilala lang ako. May mga kilala lang ako na sila, professional sila dito sa Pilipinas, pero nagtrabaho sila sa abroad as domestic helper. Siyempre, in terms of status, mas maganda yung professional ka dito sa Pilipinas kaysa domestic helper sa abroad, 'di ba? Kaya lang, yun nga, mas maganda kasi mas malaki kasi yung salary o yung sweldo, yung financial benefits kapag ka nag-abroad. So kahit na professional ako sa Pilipinas at magiging OFW as domestic helper ako sa ibang bansa, it's okay. Total, mas malaki naman ang sahod. 'Di ba? Yun yung isip ng iba. So bakit pa sila nag-abroad? Kasi may mga paaaralin silang anak, 'di ba? Gustong makapagpatayo ng bahay. Ano pa ba? May mga sinusupport na family, may sakit sa pamilya na kailangan nilang suportahan. So yun yung iba sa mga dahilan pa bakit nag-abroad. Ano pa? Career growth. Oo. Yung iba naman, nandito sa Pilipinas, kaya nag-abroad, same pa rin naman yung trabaho nila. Kung teacher sila rito, nagiging teacher pa rin naman sila sa ibang bansa. 'Di ba? So, career growth and development na minsan tinitignan nila, hindi ready kasi agad dito sa Pilipinas. Mas maganda doon sa ibang bansa. Tama ba? So, yun yung kadalasan na isa sa mga dahilan. Okay? At syempre, ito talaga yung isa sa mga madalas kong naririnig. Migration. 'Di ba? For a better living condition. At ang isip, pag nakarating ako ng Canada, nakarating ako ng US, or kung saan mang bansa, dadalhin ko doon yung family ko. Gusto ko sama-sama na kami dito. Okay? Tama ba yan? Alam ko marami tayong mga distributors ngayon na nandito that dinala nyo na yung family nyo, kasama nyo na ngayon dyan sa kung saan kayong bansa nag-work. Okay? So, yan yung ilan sa mga dahilan. Yan yung ilan sa mga dahilan kung bakit nag-abroad ang mga Pilipino. Ako personally kahit na nung employed ako, nahirapan ako in terms of my finances, aywan ko bakit hindi ko naisipan na yung talagang mag-abroad. I have my personal reason. No? I have my personal reason bakit hindi ko naisipang mag-abroad. Okay? So, pero saludo ako doon sa mga Pilipino na nag-abroad. Ang tawag nga sa inyo, 'di ba? Ano kayo? Bagong bayani. Di ba? Bagong bayani. So, bilang mga bayani, ipaglalaban natin ang ating kalayaan. Wow! Okay. So, okay. Kung nakaka-relate ka at yung alin dyan, message ka lang. Okay? So, eto.
ano yung expectations kapag ka nag-abroad? So bakit natin ito pinag-uusapan? Okay? Kasi nga, yun nga yung gusto natin. 'Di ba? Magandang ano ba yung expectations? Yan. Siyempre, number one dyan, higher income. Natural. Kahit na maging katulong ako sa ibang bansa, basta mas malaki kita. That's the expectations. Mas malaki ang siswelduhin ko sa abroad kaysa dito sa Pilipinas. Which is true. Totoo naman. Kung i-compare mo yung value, 'di ba? Yung peso value ng sweldo sa abroad at dito sa Pilipinas. Mas malaki naman talaga. 'Di ba? Ano pa? Yan, better living condition. Belief, improve living standards and quality of life. Siyempre, 'di ba? Nakikita kasi natin, 'di ba? Nakikita natin na nag-abroad si Kumare, nakapagpagawa na ng bahay. Nakapag-abroad si Kumare, nakapagpaaral na ng anak. Si kumpare, si kaibigan, si kamag-anak. 'Di ba? Gumanda yung buhay. So, ano 'yon, 'di ba? That's the expectations. Kasi nakita sa iba. Ano pa? Career advancement, opportunities for career growth and skill development. 'Di ba? Nung nag-abroad, naggumanda yung career. 'Di ba? Kung nurse dito, naging nurse sa abroad, 'di ba? Siyempre, career growth 'yon. Okay? So, mas ma-enhance ko yung yung skills ko, yung career ko pag nag-abroad ako. 'Di ba? Yun yung isa sa mga expectations pa natin. Okay? Ano pa ang expectations, 'di ba? Yan. Cultural experience. Siyempre, 'di ba? Iba ang buhay. May experience ko na yung snow. 'Di ba? Wow, may experience ko na yung snow. Hindi na lang dry season and rainy season. 4 na seasons na. Oo, may winter na, may autumn na. 'Di ba ano pa? Siyempre, iba yung makakasalamuha mo doon. Iba, 'di ba? So, experience, iba yung experience. Siyempre, 'di ba? Yung mga nakikita lang sa poster, nakikita mo lang sa radyo no? Sa TV, sa internet, sa YouTube, na mga lugar, may experience mo na. May experience ko na. So, that's the expectations pag nag-abroad. Tama ba? Kayo, ano bang expectations nyo nung nag-abroad kayo? 'Di ba? Ano mo? Ano ang sa isip mo bago ka umalis ng Pilipinas, ano yung nai-imagine mo? 'Di ba? Ano yung nakikita mo? Siyempre, tayo pa naman, 'di ba? Ano tayo, 'di ba? Lagi nating madalas nako-compare natin yung buhay natin sa Pilipinas doon sa buhay ng mga nasa abroad. Ang gaganda kasi ng mga pictures nila, 'di ba? Yung mga pinopost nila sa FB. So nagkakaroon din tayo ng ganong expectations. Okay? Ano pa? Okay? So, ano naman yung reality? So, ito naman yung reality, no? The reality of yung mga nag-abroad. Ito, ano ang reality sa pag-abroad? Number one, lalo na yung mga first time mag-abroad. Number one, homesick. Namimiss ko na yung asawa ko. Namimiss ko na yung anak ko. Namimiss ko na yung family ko. 'Di ba? May kilala nga ako meron nga akong kilala first time niya mag-abroad. Yung first month, halos araw-araw siyang umiiyak. Hindi niya mapigilan yung sarili niya na yung dati niyang araw-araw na nayayakap, nahalikan yung anak niya, hindi niya na nagagawa. Nakikita niya na lang sa video call, 'di ba? Yung iba, yun ang dahilan ba't di nila kinakaya yung pag-abroad, yung homesick, yun yung 'di ba? Yung reality na
ganito pala rito, mag-isa na lang ako. Di ba? Yung dati na magkakasama kaming kumakain, dito mag-isa na lang akong kumakain. Ganito pala dito. Doon sa Pilipinas, pag may sakit ako, may nag-aalaga sa akin. Dito, kahit may sakit ako, kailangan kong ibangon ang sarili ko. Di ba? Ano iba. Iba pala. Iba pala. So, yun yung reality. Ang dami mong iiwanan na dati mong nakasanayan. Ang dami. Di ba? Halos lahat. Halos lahat. Okay? Ano pa? Ano pa yung reality sa pag-abroad? The work pressure, high expectations and demands from employers. Yan, sometimes involving long hours and difficult conditions. Totoo yan. Lalo na yung mga, especially those working as a domestic helpers. They're working 12, 14, 16 hours a day. Diba? Halos wala na silang tulog. Dapat bago magising yung kanilang amo, gising na sila. Bago sila matulog, dapat tulog na yung amo nila. Lalo na yung mga sila, 'di ba? Yung hindi sila yung nakatira sa labas. Ano sila? Tag doon. Doon sila sa bahay ng amo nila. Ano din? Sa employment, 'di ba? Yung sa employment. Iba yung Iba yung demand. Iba yung demand. Tapos dahil nasa abroad ka na, minsan hindi ka na makareklamo. Hindi ka na makareklamo. So, that's the reality. Kung dito sa Pilipinas ikaw yung boss, kung dito sa Pilipinas ikaw yung supervisor, manager, pagdating doon rank and file, 'di ba? Mag-uumpisa ka sa baba. So, iba. That's the reality. Okay? May kilala nga ako dito pagdating dito. Dito sa Pilipinas, manager siya. Accounting manager. Pero nung nag-abroad, pumunta ng Canada, nag-umpisa siya na bilang dishwasher. Grabe, no? Grabe yung binaba nung trabaho. 'Di ba? Nag-umpisa sa dishwasher, tapos pa siya yung sa gas station, nag-work siya sa gas station. So ang layo, no? Pero tiniis niya 'yon. Tiniis niya 'yon. Kasi nandoon na siya. Nasa abroad na siya, 'di ba? Ano pa? Yes, malaki sahod mo. Yes, 'di ba? Compare sa kung if you're going to compare yung peso value nung salary, malaki naman talaga. Kaya lang ang minsan nakalimutang i-consider is the cost of living. Yung higher living expenses, 'di ba? Ang taas. So, malaki nga yung sweldo, pero ang laki rin ng gastos. Tama? So, no? Medyo seryoso yung usapan natin. Masakit na katotohanan 'di ba? Masasakit na katotohanan. Ano pa? Cultural adjustment. Challenge in adjusting to new culture. Language barrier and sometimes discrimination. Iyan ang katotohanan, 'di ba? Nadi-discriminate pagka OFW minsan ang tingin second class citizen sa ibang bansa. Grabe, no? Pero tinitis 'yon. Kung dito sa Pilipinas ikaw ang 'di ba? Ikaw ang bida. Pagdating sa ibang bansa, no? Yung discrimination. Pag Asian, 'di ba? Nadi-discriminate. Language barrier, hirap magkaintindihan. Kaiba ng salita. Kultura. Siyempre, iba yung kultura diyan, iba yung kultura natin dito sa Pilipinas. So that's the reality of it. And eto pa. Family strain. Alam ko ano niyo 'to
alam na natin to. Yung, lagi natin naririnig sa Hope. We always hear this, tayo sinasabi sa Hope, di ba? Nag-aalaga ng ibang anak sa ibang bansa, pero yung sariling anak hindi maalagaan. At ang pinakamasakit, hindi alam kung sino nag-aalaga sa asawa. Di ba? Yun. Yung the emotional and relational strain. Kasi magkalayo. Di ba? Magkalayo. Minsan nagsasabi, anak, ano lang ako, 3 years lang ako doon. Mag-iipon lang ako. Yung 3 years, naging 10 years. Naging 20 years. Naging, naging 30 years na. So, yes, nakakapag-provide, pero malayo na yung loob. Malayo na yung loob ng family. 'Di ba? Sabi nga ni Ma'am Peng, naalala ko dati, sabi niya, pag nag-abroad ka, tanggapin mo nang wala ka ng pamilya, lalo na pag mag-isa ka lang yung hindi mo kasama yung family mo, first time mo mag-abroad, tanggapin mo na daw na wala ka ng pamilya, pero may obligasyon kang magpadala buwan-buwan. that's the reality of 'di ba, pag-abroad. Wala ka ng family, pero may obligasyon ka buwan-buwan. Okay. So, dahil ganito, 'di ba? Dahil ganito, gusto na mabago buhay. Alam nyo, ang isa talaga sa natin, alam natin, ang mga nag-abroad, mga dreamer 'yan. Masisipag. 'Di ba? Dreamer, masipag, and willing to learn. Willing silang i-adapt yung sarili nila. Yun yung requirements natin sa lifestyles eh. 'Di ba? That's the requirement natin sa lifestyles. So, bakit natin ini-introduce ngayon yung lifestyles opportunity? Lalo na sa mga kababayan natin na nasa abroad. Lalo na sa mga kaibigan natin na nasa abroad. Na mga family members natin na nagtatrabaho ng hindi lang isa, dalawa, minsan 3 pang trabaho. 'Di ba? Grabe, no? Isipin mo, hindi lang isa, dalawa, 3 trabaho ang ginagawa nila sa pag-abroad para lang kumita. Kaya minsan, 'di ba, sinasabi natin ang ganda ng buhay nila doon sa abroad. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga kapamilya natin na nasa abroad. Grabe, no? And in this condition, applicable din ito minsan dito sa Pilipinas. Yung nasa probinsya yung family mo, tapos dito ka nag-work sa Manila. Or malayo ka, nasa ibang lugar ka. Tama? So, yan. Yan yung reality. So, ano lagi natin sinasabi? Share the opportunity, the business opportunity to everybody every day. To everybody every day. I-share mo siya. I-share mo siya. Bakit? Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng freedom. Freedom saan? Una, freedom from health. 'Di ba? Freedom from health. Pag nagkakasakit, yan. Ano pa? Yung mga nagkakasakit sa abroad, 'di ba? Trabaho ng trabaho, napabayaan na yung sarili. So ang dami, kailangan nila ng mga products natin. Freedom from health. Pangalawa, freedom from finances. Wealth. Yan ang ibibigay niya pa. And syempre, the personal growth na hinahanap natin. Okay? So share the opportunity to everybody every day. 'Di ba? During the NDSO, share the opportunity to everybody every day. So, this is a mission para sa atin. The mission of Lifestyles is to help people live better every day. And that's our personal mission as distributors, as lifestylers. The mission of Lifestyles becomes our personal mission. We want to help people live better every day. So we have this power in our hand.
'Di ba? Meron tayong ganyang power sa kamay natin. Whatever your situation right now, 'di ba? Nahihirapan ka man, maliit pa man ang organization mo, or bago ka pa lang, the opportunity remains the same. Hindi siya nababago. And that opportunity can change people's lives. 'Di ba? Yung mission ng lifestyles, magagawa natin. Tama? Ay, nako, grabe, no? Excited yung natin, yung business natin, yung opportunity na mayroon tayo. Si Lifestyles, binigyan tayo ng ganyang power. Kaya nating bumago ng buhay ng tao. Okay? So, bakit si Lifestyles ang long-term solution doon sa dito sa reality ng mga OFW o kahit ng mga ordinaryong Pilipino nandito sa Pilipinas. Especially kung nandito ka sa Pilipinas tapos may kamag-anak ka o family ka na nasa abroad, tingnan mong mabuti to kasi this is the long-term solution. Okay? So sabi niya, bakit si Lifestyles ang long-term solution na dahilan nila sa pag-abroad? Number one, siyempre, is the financial stability. Gusto natin yun. Kaya bang ibigay ni Lifestyles yan? Yes. Yes. Kayang ibigay ni Lifestyles yan. The financial stability. Diba? Ano pa? Siyempre, kapag madami ka ng income, kaya mo nang mag-invest. Kaya mo nang mag-invest. Tama? Ano pa? Education and health. Okay? Siyempre, yung products natin, nasa health and wellness tayo. Ano pa? Yung the personal growth na kayang ibigay ni Lifestyles. Tama? Ang ganda talaga ng business natin, di ba? So yan yung mga gusto natin eh. Yung iba kaya nag-abroad, di ba? Para sa pag-aaral, para sa kalusugan. Kaya nga ibigay ni Lifestyles yan eh. Tama? Ano pa? Retirement. Hindi naman habang buhay kaya mong magtrabaho ng 3 trabaho, 2 trabaho. 'Di ba? Hindi habang buhay malakas ang katawan mo para pumasok at magtrabaho. Darating ang time, 'di ba? Hindi na kaya ng katawan. So, paano? Paano na? Okay? Ano na gagawin mo pag hindi na kaya ng katawan? Pag mahina na yung katawan? So, Lifestyles can provide you that peace of mind na pag dumating ang panahon, di mo na kaya magtrabaho, mayroon ka pa rin income na matatanggap pag ginawa mo yung Lifestyles business. At syempre, ano pa? Quality of life. Di naman tayo pinanganak lang para kumita ng pera. Di ba? We are not born just to work and earn money. Hindi lang yon. We want to have a quality of life, yung quality time with our family. 'Di ba? Hindi lang tayo provider. We want to become father, mother, 'di ba? Gusto nating maging anak, gusto nating maging asawa. At yung pagiging asawa, anak, tatay, nanay, kapatid, oras yan eh, time. 'Di ba? So yun ang kanyang ibigay ni Lifestyles. That kind of life, quality of life. 'Di ba? Kaya niya tayong bigyan ng oras to enjoy our family. Nakasama natin sila. Kasi at the end of the day, di naman nila maalala kung anong sapatos ang pinadala mo pag nasira na. Hindi na nila maalala kung ano yung cellphone na binili mo para sa kanila. Hindi na nila maalala yun eh. Pero hindi nila makakalimutan all those memories na kasama mo sila. Yung mga tawanan na ginawa ninyo, yung mga yakap na na-enjoy nyo, hindi nila makakalimutan yun eh, yung quality time na yun. At higit sa lahat, yun ang kayang ibigay ni Lifestyle sa atin. So, kung gusto mo at naghahanap ka ng quality life, Lifestyles ang kayang magbigay sa inyo. Okay? So, yung iba kasi, di ba, gusto ko lang ng extra income.
Well, kayang ibigay ni lifestyles. Pero the promise of lifestyles, this is the promise of lifestyles. Alam niyo kung ano? Yung ano, continuous, a huge, continuous, passive income. That's the promise of lifestyles. Continuous, huge, passive income. So kung gusto mo yan, lifestyles, kaya niyang ibigay sa'yo yan. You can retire anywhere. Kung gusto mo dyan sa abroad, pwede. Kung gusto mo dito sa Pilipinas, pwede. Ikaw ang magde-decide. Diba? Kaya. Kaya niyang kaya niyang ibigay sa'yo yon. Okay? So isa yan kasi sa iniisip nung mga nag-a-abroad. Diba? Siyempre, at the end of the day, we want to enjoy all those blessings from God with our family. Diba? So, gusto mo ba yan? Comment ka kung gusto mo yan. Okay? So, are you learning? Ano to real talk. Totoo. Usapang totoo. Diba? Kaya namin pinopromote si Lifestyles sa inyo. Na wag mo lang isang tignan. Wag mo lang isang tignan bilang other source of income. Tignan mo siya as a long-term solution. As a long-term solution. Hindi siya madali? Yes. Hindi siya madali. Pero worth it naman. It's all worth it. Okay? So, ano ba yung 10 benefits of a structured lifestyles network marketing business? Okay? So, the goal now is to have a structured lifestyles marketing business, network marketing business. It should be structured. Okay? Structured siya. You have leaders in your organizations just like you. Okay? Gusto mo yon. Okay, number one. Supplemental income. Siyempre, kung gusto mo lang naman ng extra income, 'di ba? Yun yung yun yung sinasabi mo na na gusto mo, 'di ba? Extra income. So yan. Yan. Kaya kanyang bigyan. Pero wag lang sanang extra income lang ang gustuhin mo. Kasi pag yan lang ang gusto mo, extra income, supplemental income, yan lang talaga ipoprovide niya sa'yo. Pero, kaya niya. Supplemental income. Retail pa lang, kaya kanyang buhayin. Di ba? Kaya kung naghahanap ka, you're looking for, di ba, yung mga mayroong 2, 3 trabaho para lang magdagdagan yung income. Eto, lifestyles. Tignan mo siya. Kasi kaya niyang ibigay yung extra income na hinahanap mo. Okay? Ano pa? Ano pa ang advantage? Eto. Yan. Flexible work schedule. Ikaw ang mamimili. Di ba? You can choose the time na pwede ka magtrabaho. Even yung mga trainings, di ba natin, ikaw ang mag-schedule. Pwede mo siyang balikan. So, you can work with your schedule. Tama? Di ba sarap nun? Sarap nun yun. You are in control of your time, of your work schedule. Yan ang isa sa maganda. Di ba? Isa sa mga benefit nung meron kang lifestyles business. Grabe, no? Ano pa? Ito pa. Skill development. Of course. Di ba? Kung mahiyain ka, dito matututo kang makipag-usap sa tao. You can develop that skill. Di ba? Yung skill mo sa pakikipag-usap, leadership skill mo, na hindi mo na siya hindi mo na siya na-develop nung nag-abroad ka. Kunyari ang work mo ay di ba? Nani. Hindi mo naman kailangan doon ng paano mag-approach ng ibang tao. Kasi, di ba,
yun lang naman yung ginagawa mo everyday. Pero doing this lifestyles business, ang daming skill na madidevelop sa'yo. Ang dami. 'Di ba? Yan. Paano prospecting, siyempre yung mga skills natin, how to handle people, 'di ba? Leadership. So, ano yan? Yan yung mga mabibenefit mo kapag ka meron kang lifestyles business. Okay ba sa'yo yan? Gusto mo ba na nade-develop yung skills mo? If yes, lifestyles business ang bagay sa'yo. Okay? Ano pa? Yan. Oh, yung iba kasi, di ba? Mag-abroad ako, pag uwi ko ng Pilipinas, magninegosyo ako. Dito mo madidevelop yung ano na yan, yung entrepreneurial experience or yung skill sa pagninegosyo. Kasi hindi lang naman dapat, sample kunyari gusto mo magtayo ng restaurant, hindi lang naman dapat magaling ka magluto. Ang daming aspect ang dapat mong matutunan as an entrepreneur. So maganda sa lifestyle business mo na i-experience mo na 'yon. 'Di ba? Yung ano na 'yan, yung entrepreneurial experience na di-develop na sa iyo. Okay? So kung mahilig ka na magnegosyo at 'yun ang plano mo. 'Yun ang plano mo, 'di ba? Meron ka ng ang tawag dito yung hands-on experience in running a business. Okay? Ano ba yon? Including yung, alam mo yung mga market dynamics, customer relation, kasi siyempre magkakaroon ka ng customer, di ba? Lahat yan, mga may experience mo bilang negosyante. Kasi in lifestyles, you are an independent distributor. Negosyante ka dito. Yes. Di ba? Independent ka. Okay? Ano pa? Ito yung masarap. Personal growth. Grabe. Isa yan sa yes, isa yan sa gustong-gusto ko dito sa lifestyles. Personal growth. You grow as a person. 'Di ba? You grow your team. Iba yung iba yung 'di ba? Iba yung focus sa personal growth. Kagaya ng ganito, yung mga trainings natin, mindset workshop natin. Ito yung we grow, 'di ba? Sa mga ganitong mga trainings natin on a personal level. 'Di ba? Na hindi natin minsan nakukuha na doon sa trabaho natin. Hindi na natin nakukuha minsan doon sa, 'di ba? Second job, third job natin. Wala nang growth. Parang feeling mo, araw-araw na lang ganito na lang ba? 'Di ba? Parang stagnant na yung yung growth mo. May sabi pa naman, 'di ba? If you're not growing, you are dying. Okay? Ano pa? Ito. Network expansion. Siyempre, marami ka dito makakakilala, marami kang makikilala. So yung yung network of people, 'di ba? Dumadami. May mga nakikilala ka na nakakatulong siya sa paggawa natin ng business natin. Okay? Dahil lumalabas ka, kumakausap ka ng tao, syempre dumadami yung network mo. 'Di ba? Network of people na later on you can either help them or ask support from them. Okay? So, ang ganda talaga ang ganda ng business natin. Isipin mo, yan, 'di ba? Yan yung mga benefits pag may lifestyles business ka. Ano pa? Support system. Very important 'yan in doing lifestyles business. In doing business, support system. Kasi lalo na pag hindi mo alam kung ano yung business na gagawin mo, bago ka doon, first time mong gawin yon, it's very important to have a support system. First, company support. Grabe yung support ng company natin. This one, lifestyles, LGN, di ba? Ang nag-initiate to have this kind of workshop.
So this is a support from the company. Ang dami pa nilang support na ginagawa. 'Di ba? Ano nga lahat ng support na iniisip nila para mag-grow tayo, para lumaki yung income natin, ma-build natin yung organization natin. Ano pa? Support from your uplines. Dito nga lang, ikaw na lang mananawa sa support ng upline, di ba? As long as you're willing to learn, you're willing to follow, hindi ka mauubusan ng support from your uplines. And that's very important. Yung during the down moments mo, during doon sa nahihirapan ka sa pagbibuild ng business mo, may mga tao na willing na, 'di ba? Magbigay sila ng kamay para itaas ka ulit. I-up yung emotions mo, 'di ba? I-push ka to keep going. Ang sarap nga nun eh. 'Di ba may mga tao na yung experience nila, yung learnings nila, willing sila na ibigay sa'yo, ituro sa'yo. So, yun yung kagandahan. The support system. Na minsan, sa iba na mga businesses, hindi mo basta-basta nakukuha. But here in Lifestyles, just like this one, di ba? This is a support. Pagmamahal ito para sa inyo. Okay? So, in return, we're expecting na ikaw din, if you have group, if you have downlines, isusupport mo rin sila. Congratulations. Okay? Ano pa? If you want to start a business, baba lang. Low startup cost. Ito lang yung nakita kong negosyo na I started with a package na Express Direct. Grabe no? Express Direct. Inutang ko pa 'yon. 'Di ba? Inutang ko pa 'yon. Pero yung Express Direct na 'yon, 60,000 plus, 'di ba? Nag-provide sa akin ng global business. Wow, grabe no? Global business. I have distributors US, Canada, 'di ba? Portugal, Philippines especially, 'di ba? Mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Grabe. Pero ang liit lang ng puhunan. Isip ka ng ibang negosyo na ganun lang, 60 plus lang ang puhunan, 100,000 lang ang puhunan. Diyan sa abroad, 'di ba? Ano lang napaka-minimal nga lang 'yan eh. But you have a worldwide, grabe, international business. Okay? So that's the benefit. At yun din yung magandang i-share doon sa mga kababayan natin na gusto nila magnegosyo, wala lang silang malaking kapital. Ang ganda ng opportunity, di ba? Ang ganda ng opportunity. Okay? Ano pa? Eto, syempre, the residual income. Yan talaga yung dream natin eh. To have that residual income. Di ba? Continuous, huge, continuous, passive income. Ulit. Continuous, huge, passive income. Grabe, no? Hindi mo mai-imagine na kaya palang tapatan ni Lifestyles. Yes, kayang tapatan ni Lifestyles yung income nung mga nasa abroad. Kaya. Kung kumikita sila ng 100,000, 200,000, up to 500,000, di ba? Pag naka-build ka ng structured lifestyles, business, kayang-kaya niyang tapatan yung income ng mga nasa abroad. Na hindi mo na kailangan ng magdalawa, magtatlong trabaho. Hindi mo na kailangan patayin yung sarili mo. Di ba? Kaya niya. Kaya niya. At ang maganda doon, 'di ba? Willable. That residual income is willable. Wala ka na, wala ka ng lakas to work, kumikita ka pa. Wala ka na sa earth, kumikita
pa yung family mo. Masarap ba yung ganong income? Napapamana. So lahat ng effort sa pagbibuild mo ng business mo, hindi siya nasasayang. Kasi pwede mo siyang ipamana sa family mo. Okay? And syempre, the last, opportunity for family involvement. Ang sarap kaya nung ang kasama mo sa negosyo mo yung family mo. Di ba? Ang sarap. Kung nasa abroad ka, paano mo naman gagawin yun pag yung family mo nasa Pilipinas? Siguro magpapadala ka, magtatayo sila ng negosyo na hindi mo naman nababantayan. Hindi mo naman nakikita. Hindi mo alam kung ano nangyayari. But doing this lifestyles business, you have this opportunity na i-involve mo yung family mo saan man sila sa mundo. Di ba ang ganda? Ang ganda. Diba? You have that opportunity. Ay, paano po yun? Ayaw po akong i-support ng family ko. Ayaw pong nila ako support. It's okay. It's okay. You can still be a GMD. You can still be successful in this business kahit hindi ka i-support ng family mo. Ang sinasabi ko lang, you have this opportunity na ma-involve mo sila. Alam mo kung anong pinakamagandang way para ma-involve mo sila? Ikaw, promote yourself. Promote mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng malaking income. Kasi alam mo naman yung mga family natin, ano sila, to see is to believe. Pag nakita nila na maganda yung income mo, nakita nila na po-promote ka, nakikita nila nag-i-enjoy ka dito, ay, hindi nila mapipikit yung mata nila. Sila na magtatanong, paano ba sumali dyan? Ano naman, isali mo naman ako dyan. 'Di ba? Gawin mo akong distributor. Sila na. Darating ang time, kung hindi ka man ngayon sinusupport ng family mo, darating ang time. Sila na ang magpipresenta para isali mo sila. Oh, gusto mo ba yon? Of course. 'Di ba? But at the end of the day, ikaw pa rin. Decide right now that you will be successful in this business. Decide right now that you're going to build a structured lifestyles business. Whatever it takes. Hindi siya madali. Yes, hindi siya madali. Pero, mas madali siya kaysa dun sa 3 trabaho, 2 trabaho na ginagawa ng ibang mga kababayan natin. Mas madali siya. In fact, this business, patagal ng padagal, padali na ng padali. Diba? You have the opportunity na i-share ito sa family mo. Okay? So, grabe, no? Just build this business and yung freedom na gusto mo from that rat race, di ba? Lifestyles ang magiging key, susi para makalabas ka na doon sa rat race mo. Okay? Okay. Happy ka ba doon? Gusto mo ba yon? Escape the rat race? Yes, comment mo naman dyan. Okay? So, konting testimony lang, no? Kung sino ba ako. Yeah, before lifestyles, ito yan ako, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, I've been employed for 16 years. Di ba? Ito, itong nakadilaw na to, nakikita niyo yung nakadilaw na yan. Ano na ako yan, pang 16 years ko na yan. And before lifestyles, ano pa ako, sideline pa ako. Di ba? Meron din akong other source of income, sideline. Di ba? This multi-cab, yan ang ginagamit ko to deliver yung mga tubig. Di ba? Mineral water sa mga kapitbahay namin. Before work, after work, during Sundays, holidays, di ba? Nagdi-deliver ako ng tubig. Isa yan sa mga sideline ko. And before lifestyles, this is our house. Diyan kami nakatira. Sa isang squatter area here in Parañaque. So that's our life before lifestyles. Gusto kong makalaya doon sa sa kahirapan, 'di ba? Yun yung freedom na hinahanap ko
freedom from poverty. 'Di ba? Gusto ko 'yun eh. Kasi ano, parang mula pagkabata hanggang sa mag-empleyado ako, ano eh, parang yun na yung buhay, 'di ba? Hindi madali, hindi madali. Kasi hindi naman mayaman yung tatay at nanay ko, 'di ba? My father is a driver, yun yung pinambuhay niya sa amin, 'di ba? My mother is simple ano siya, plain housewife. So yan, before lifestyles, yan ang buhay namin. Yan ang buhay namin, 'di ba? So I decided to do the business with a borrowed capital. Yung nung 2013, when I decided to join Lifestyles, gawin ng business, my situation that time was, yung anak ko, mag-aaral na ng high school pero hindi ko ma-enroll. Bakit? Wala akong pera, baon ako sa utang. Grabe, baon ako sa utang. Hindi ko ma-enroll yung anak ko. So, when I decided to join Lifestyles, yung yung inutang ko na pang tuition niya, yung kinuha ko, ginamit ko, dinagdagan ko para makapag-start ako to have my package. Yun, doon ako nag-umpisa. 'Di ba? With that amount and the determination na mabago yung buhay. Nakita ko kasi si Lifestyle, kaya niyang baguhin yung buhay ko. 'Di ba? So ano nangyari? Ano nangyari? This is what happened. Yan. Because of Lifestyles, napaaral ko ulit yung anak ko sa isang private school. Wow, 'di ba? Yung ano niya, yung senior high niya, isa sa mga pinakamahal na na school dito sa Makati. Grabe, no? Grabe. Mula doon sa hindi makapagpaaral ng anak, ayan, nakapagpa-enroll ng anak sa isang private school ulit, 'di ba? At yung senior high niya doon pa sa pinakamahal. Grabe. Ano pa? Yan. Yung multicab, napalitan na ng mga sasakyan. Yan. So, yan yung first brand new car ko dito. Yung Avanza, second brand new car ko dito. Yan yung Toyota Conquest Hilux. Yan yung dinadrive ko ngayon. Actually, excited ako kasi by tomorrow, aakyat kami ng Baguio. Yan ang dala-dala namin. Di ba? From multicab. Yan na yun. Di ba? At excited na nga ako dun sa sa third. Di ba? Malapit na magka-third. Grabe, no? So, ano yan, di ba? As an ordinary empleyado, hindi ko magagawa yan kung hindi kay Lifestyles. Forever grateful and thankful ako kay Lifestyles. Ano pa? Yan, kung dati nakatira kami sa squatter area, ngayon, dito, kung saan ako nandito ngayon, di ba? Diyan, dito na kami nakatira. Isang condo unit dito sa Parañaque, The Atherton. The Atherton. Ang sarap, no? Magkakasama kami. Samantalang before Lifestyles, alam ko yung buhay ng na nakikwento kasi sa akin ng wife ko yung yung buhay ng OFW. Kasi he's been an OFW for almost 11 years. Grabe, no? Oh, ang dami niyang na-miss sa ma, sa buhay sa buhay nung anak namin, 'di ba? Ang dami. But anyways, ngayon nagbabawi kami. Nagbabawi kami. Ano pa? Yan. Travels, 'di ba? Travels. Sarap kaya maglakwatsa. Hindi lang dito sa Pilipinas, even international, abroad. 'Di ba? Ang sarap maging maging turista sa ibang bansa. Ikaw yung nag-uutos, hindi ikaw yung inuutusan. Ang sarap, 'di ba? Hindi second class citizen ang tingin nila pagka 'di ba? Pagka turista ka sa ibang bansa. Siyempre. So, mahilig pa naman ako maglakwatsa. So, yan yung mga bansa, no? Looking forward na, di ba, makarating ng North America. Yay! Di ba? Ma-meet ko yung mga distributors under my organization. At syempre, yung mga ibang distributors, di ba? Makita din sila. Ano pa? Yan yung last na namin travel sa Japan. Excited ako diyan. Na ako diyan 'di ba? Natuwa ako diyan. Kasi dati isa sa pangarap ko mapuntahan talaga, yung makita yung yung Mount Fuji, 'di ba? Yan, my Lifestyles family. Yan yung family ko sa Lifestyles, no?
Alam niyo ba na nag-start ako dito, hindi ko alam kung kaya kong gawin ito. Hindi ko alam kung may maniniwala ba sa akin. Hindi ko alam kung may bibili ba ng intra, may sasali. Pero sabi lang kasi sa akin, hindi lahat ng kakausapin mo sasali sa'yo. Hindi lahat ng kakausapin mo bibili sa'yo. Hindi lahat ng family members mo maniniwala sa'yo at mag-join at will support you. Pero meron at merong sasali sa'yo, meron at merong maniniwala sa'yo, at merong magsusupport sa'yo. So, totoo yon. In my almost 12 years doing the lifestyle business, portion pa lang yan nung group na meron po tayo. Ngayon, kasama ko na nagta-travel yung family ko kung saan-saan na kami nakakarating because of this opportunity. Di ba ang sarap? Di ba ang sarap? Yun din naman yung gusto ng mga nasa abroad eh. Di ba? Pag may mga holidays, nakawatcha time nyo. Kaya lang, ang masarap lang dito sa lifestyles, di ba? Pagka naglakwatsa ka, hindi mo pinoproblema kung next month may pera ka ulit. May pera ka pa ba? Hindi. Di ba? Kasi once na structured na yung organization mo, di ba? Hindi ka na mawawala ng pera dito. Tama? So, gusto mo ba yan? Kung gusto mo yan, lifestyles ang sagot dyan. We have the best business in the world. Grabe, no? So, syempre, forever grateful and thankful ako doon sa mga tao na nag-support sa akin dito, doon sa mga tao na, di ba, sa journey ko sa lifestyles, sila yung kasakasama ko. Di ba? Syempre, may upline, soon to be Global Marketing Director, Malu Adayo. Thank you, Ma'am Malu. At kung sino man ako ngayon, ano man ang meron ako ngayon, ano man ang narating ko dito sa lifestyles, hindi po lahat mangyayari yon pag walang Global Marketing Director Peng Mendoza na nag-mentor, nag-support sa akin. Forever grateful and thankful ako kay Ma'am Peng. Happy birthday, Ma'am Peng! Di ba kahapon, magkakasama kami dun sa birthday celebration niya. Di ba? Forever grateful and thankful ako kay Ma'am Peng. Siya yung bumago ng buhay ko at buhay ng pamilya ko. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine na magiging ganito yung buhay ko kung walang lifestyles. Hindi ko ma-imagine na titira ako sa ganito, ma-experience ko yung mga na-experience ko kung wala yung lifestyles. Thank you. Thank you, lifestyle. Thank you, Sir Sean. Thank you, Sir David. Thank you. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you, Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Peng. Grabe, no? Sorry. Na-experience ko kasi magkakasama kami ng family ko. Ang sarap niya eh. Ang sarap talaga niya. Kaya kung nasa abroad ka, at hindi mo kasama yung family mo, seryosohin mo to. Gawin mo to. Ipaglaban mo to. Kasi kaya kang palayain ni lifestyles kung ano man yung sitwasyon mo. Kung pinaglalaban natin yung kalayaan, this is the best opportunity na pwedeng magbigay sa'yo ng freedom. Thank you, Lord. Merong lifestyles opportunity. Ito yung magbibigay sa'yo na isang araw, kasama mo yung buong family mo. Nagta-travel kayo sa iba't ibang lugar nang hindi mo inaalala kung susunod na buwan, may pera ka pa ba? Nang hindi mo inaalala, may pambabayad ka ba doon sa credit card na sinwipe mo para makapag-travel? Anytime na gusto mo makasama yung family mo dito sa Pilipinas, anytime, pwede kang umuwi. Kasi may pera ka.
You can retire here in the Philippines o sa abroad, kung saan mo man gusto. Sagot ni Lifestyles yan. Mahalin mo si Lifestyles. Huwag ka lang papaistorbo. Huwag ka lang, i-focus mo lang yung sarili mo. Kung ano man yung experience mo, pinagdadaanan mo ngayon, tuloy ka lang. Tuloy ka lang. Tuloy ka lang. Learn from those experience. Kasi isang araw, lahat ng pangarap mo, matutupad. So yun lang, maraming salamat. And I hope na mayroon kayong natutunan. Sorry, hindi ko lang kasi ma-contain yung, yung happiness ko na nasa Lifestyles talaga ako. So thank you very much and good morning sa inyong lahat. Thank you so much, GMD. Thank you po. Thank you, Grabe, everyone. no? Sana may natutunan kayo. Napaiyak. Thank you, Ma'am Pe. Sa lahat ng mga distributors, thank you. Thank you Thank you for sharing. Yes, thank you. Thank you, Global Marketing Edwin, also for sharing your inspiration. Thank you for sharing for giving us the knowledge about skipping and giving us the freedom here in Lifestyles Opportunity. Now, thank you so much for your time, and maybe call Ma'am Ami Quinto to do the prayers po. Sa testimony ni Sir Edwin. Thank you, Sir Edwin. Ayan, so let us have our closing prayer. Let us all pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father God in heaven, we thank you so much for this day, for this wonderful day full of blessings, oh God. Maraming salamat po sa buhay ni GMD Edwin na ginamit niyo po ngayon para maging channel, Panginoon, ng wisdom na gusto niyo pong iparating po sa amin, oh God. Maraming salamat po sa lahat ng learnings na na-share niya po sa amin ngayon, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang bigyan ng puspos ng biyaya, Panginoon, para patuloy po silang maging Panginoon, ng mga pagpapala na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. At maraming tao ang mabago ang buhay dahil po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga GMDs na nandito ngayon, Panginoon, na nakibahagi po sa amin ngayon. And of course, sa lahat po ng mga fellow distributors ko, oh God, we lift up to you our lives, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Dalangin po namin na ang lahat po ng narinig namin ngayon, ang lahat po ng natutunan namin ay magamit namin, Panginoon, sa tama para mas marami po kaming taong maabot, marami po kaming taong matulungan, marami pong taong mabago ang buhay dahil po sa Lifestyles Opportunity, Panginoon. Maraming salamat po, and we surrender to you everything. All this I ask in Jesus' name, and in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, everyone. Yes, so pwede tayo mag-picture-picture? Sino ba pwede mag-picture-picture? Kaya Ami, pwede ka mag-picture. Kaya mo? Okay, sige. So, yan, picture-picture tayo. Thank you, GMD. Remove ko na yung spotlight, para Thank you, picture na GMD. tayo. Yes, sana marami kayong natutunan. Marami po. Marami pong salamat, GMD Edwin. From Thank you USA. po. Walang no giving up. Tutunan ko po. Do not give up. Okay. So, ayan. Okay na? Nakapag-picture na ba tayo? Okay na po. Okay, thank you everyone. Thank you. And sa lahat na nandito sa Pilipinas, happy payout! Okay, so pag may mga kilala kayo na nasa Baguio, nandun po kami bukas. May hope po tayo sa Baguio bukas. So, welcome po na pa-attend niyo yung mga kakilala, kaibigan niyo po doon, no? May poster naman po tayo. As your GMD upline. Okay, so yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye for now. Have a lifestyler every day. Have a lifestyler every day. Thank you, Ma'am Pe. Thank you, Ma'am Pe. Wow. Congrats po sa ating lahat. Okay. Salamat, Sir Edwin. Thank you so much po.
End ko na po. Bye! Bye-bye, Bye. everyone. Bye-bye.